hindi na nga rin kami nakakapunta kay tita, kaya naman sabi ni Ran ipamili nga daw namin si tita ng mga grocery kahit koonti lang. Naman nga eto at mga alas 10 pumunta na nga kami doon. Sabi nga namin maaga pa lang ipupunta na kami, kaya lang inabot na nga rin kami halos ng tanghali. Abay eto nga, tingnan yung mga mare, bahang-baha na naman nga rito. Apakahirap nga ng ganitong sitwasyon, kahit saan ka dumaan ay may baha nga. Abay muntik na malubog ang kolong-kolong natin. Nga rin pala ni tatay, sasama nga siya, kaya sabi ko kumuha nga siya kung ano ang gusto niya mga mare, pero ayun ayaw nga daw niya. Kinuha nga lang namin ay yung mga pangailangan nga nila tita, tulad ng kape, asukal, gatas, yung mga sabon. Ito lang talaga yung mga typical na pangailangan nga sa loob ng tahanan, at syempre may extra nga din mga sardinas. Natawa nga ako tatay, sabi ko pumili nga siya mga mare. Ayaw niya nga nung una, kaya lang nung naglibot-libot abay nakakita nga siya ng kapitan. Alam niyo naman nga kapag tatay manginginom, yun lang talaga nagpapasaya nga sa kanila, kaya kumuha si tatay na dalawa. Dito na nga kami sa bandang paumbo nga namili, at eto nakarating na nga rin kami dito, kaya kinuha na nga rin namin. Tatay nga binukod nga yung paborito niya mga maring kumpare. Abay baka nga mabasag nga daw, at eto siran nga nagbablog nga rin dito. Naabutan nga namin si tita tulog dahil nga mag-aalas 12 na nga ito. Nakatulog nga daw siya habang pinapatulog niya nga si Nene. Syempre pagdating pa nga lang namin, konting pahinga nga lang eto, at binigay ko na nga rin kay tita yung grocery nga niya. Medyo matagal-tagal niya na naman nga itong magagamit dito sa loob nga ng tahanan. Nagre-request nga din kung nasan nga daw ba si tita, ba't daw hindi na nga natin dinadalaw, dahil nga mga mara sobrang abala nga rin natin dito. Kaya hindi na rin talaga ako madalas nakadadalaw nga kay tita, kaya ito na nga lang din yung pambawi nga natin. Dahil si tita hindi naman nga nakakapagtrabaho na nga rin, dahil nga mahina na rin dahil matanda na. Kaya yung mga anak niya na nga lang yung nagbibigay mga mare, at syempre tayo nga din kahit paminsan-minsan. At eto nga't nakailam na nga ako sa kalan nga ni tita. May nakita kasi akong ganito, kaya akala ko naman manok. Yun pa lang kasi ako makakatikim ng ganito, kaya niluto ko nga rin agad, pero nung natikman ko para siyang patatas lang pala, pero may lasa. Abay dumayo pa nga tayo dito mga mare ng pagluluto. May nabili rin pala akong hotdog, kaya sabi ko kay Ran asikasuhin niya na nga rin mga mare para maging ulam na nga rin namin, dahil di pa kami nanananghalian. Kaya dito na nga lang din kami makikikain nga kila tita. Siyempre higit na masarap yung tuyo nga mga mare. Sakto minaabutan nga akong ulo nga dito. Man nga nagpabili nga ako mga mare. Oras nga na to mahina nga dito yung signal, kaya naman nakikonnect nga ako kila Paula ng wifi. Sakto nakita ko may hagdanan nga dito, kaya naman kahit hirap na hirap nga ako abay umakyat nga ang mare nyo, para lang nga maipakita ko sa inyo mga mare etong likod nga nila may diki nga ito. Kung matagal ka na nga nanonood sa amin, alam nyo nakatambay nga kami dyan mga mare nung may sakit nga si mama, kasi dito nga kami nagstay. Kasi alam nyo naman nga kapag kainan hindi nga tayo nagpapalamang dyan. Basta kainan lagi nga tayo nasa unang pila. Eto ang siran mga mare, nung nakaraan magpo-propose daw yung pala, gugupitan lang ako ng kuko. Sabi ko ngayon patunayan niya nga. Syempre inuuto-uto ko nga lang siya mga mare para putulan nga ako ng kuko. Nauto ko naman nga, kaya pati pa ako naputulan na nga din. Sakto rin pala habang nga sila tate at ate naman nagkakasiyahan nga dito, meron nga mga maring nangangaroling. Bandang hapon naman nga sabi namin ay uwi na nga kami, kasi anong oras na nga rin. Eto nga si tate, basta kasama niya nga ang kanyang kumpare. Ayan, tingnan niyo naman kung ano-ano ang pinaggagawa. Abay ligaya-ligaya nga dito mga mare, pero sabi ko nga wag siya magpahalata dahil yari na naman siya kay mama. Ayaw na ayaw kasi ni mama na kapag nakakainom nga si tate ay halatang halata. Gusto ni mama kapag nakainom ka tuwid na tuwid ka pa nga rin maglakad. Kaya pinagsabihan ko nga siya na kunyari ay hindi nga siya lasing mga mare. Nung kinabukasan naman nga, ito naman nga yung update nga sa kabila, at kahit papaano medyo bumabaw na dahil nakikita na yung lupa dito sa mga taniman. Pero sana nga magtuloy-tuloy na para kahit papaano makabawi nga yung mga tanim nga natin. Si tatay nga pumunta rito mga mare para nga asikasuhin nga yung screen, dahil sinamantala nga rin na may tubig. Pagdating nga sa pag-uumang nga ng screen, kahit nakapikit si tatay may huli mga mare. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas lang ulit. Ang ating MC Bester Barley mura na, masarap pa dahil may pineapple extract, hindi mapait at hindi lasang damo. Ang sweetener nito ay cocoa sugar, kaya natural at friendly sa katawan. Ang barley natin ay gawa sa natural ingredients at gentle for daily use. Marami rin itong healthy support tulad ng pag-support sa natural defense ng katawan, tulong sa healthy digestion at pag-promote ng magandang metabolism. Kapag stress tayo, malaking tulong ang nutrients ng barley para mapanatili ang glow at freshness ng katawan. Diba ano ang kaganda
naman sa MC Besser Barley natin. Marami tayong pagpipili ang flavor. Meron tayong barley juice at sa mahilig nga sa mga dark choco at sa mga coffee lover ay meron nga rin tayong kape. Pero sa mga taong mahilig nga sa mga pure barley ay meron nga din tayo. O diba? Ang tanong, magkano nga ba ang ating barley? Ang ating dark choco ay 1,000 4 boxes na nga siya at 10 na ang laman. Ang coffee barley ay ganun nga din mga mare. Barley juice at pure barley naman 3 boxes nga rin siya sa halagang 1,000. Free shipping, cash on delivery na nga rin siya nationwide. Pero kapag 1 box naman nga mga mare ng kape ay 350. Nun din ang dark choco. Pag barley juice naman ay 500 isang box, ganun din ang pure barley. Ilalagay ko na nga lang sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili.